Ano ka ba? Wala kang silbi. Paulit-ulit na sigaw ng isang ina habang nakaluhod sa sahig ang bata. Yakap ang sarili, basang-basa ng luha. Ma, kahit konting pagmamahal lang oh. Pakiusap ng bata. Nanginginig ang boses. Umaasang minsan man lang ay yakapin siya. Pero ang sagot, paghamak. Pinapakain ng tira, pinapasuot ng sirang damit, at tinatawag pang pabigat sa buhay. Akala ng ina, nagtagumpay siyang ipagpalit niya ang sariling anak sa anak ng mayamang kaibigan. Ngunit hindi alam ng ina, ang batang winawasak niya araw-araw, siya palang tunay niyang anak. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Magkasabay lumaki sina Carmela at Liva sa isang maliit at masikip na barangay sa gilid ng lungsod. Mga bahay na dikit-dikit, bubong na yero at mga pangarap na tila laging masyadong malaki para sa lugar na kinalakan nila. Bata pa lang sila, mag-aakbay na silang humaharap sa buhay. Sabay pumapasok sa eskwela, sabay nangangarap. Sabay umiiyak kapag kulang ang baon o may problema sa bahay. Si Carmela ang mas tahimik sa kanilang dalawa. Masinop, masipag at laging may ngiting marunong magtiis. Si Liva naman ang palaban. Maingay at puno ng tapang. Pero sa likod noon, may galit siyang unti-unting namumuo sa dibdib. Galit sa kahirapan. Galit sa mundo. Galit sa mga taong tila mas may tsansa kesa sa kanya. Noong college, doon naghiwalay ang landas ng kanilang mga tadhana. Si Carmela ay nakilala si Marco, isang negosyanteng mayaman at disente ang pamilya. Hindi agad naniwala si Liva noong una. Para sa kanya, parang biro lang ng kapalaran na ang kaibigan niyang galing sa barong-barong ay mapapangasawa ng lalaking dekotse, may negosyo at pamilyang may impluensya. Pero nang ikasal si Carmela sa isang simpleng seremonya na puno ng pagmamahal, doon niya tuluyang nakita. Totoo pala. Mula noon nagbago ang mundo ni Carmela. Lumipat siya sa isang maluwang na bahay, natutong magsuot ng disenteng damit, at hindi na kailangang magbigay ng barya bago bumili ng pagkain. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya iniwan si Liva. Kung ano man ang meron ako ngayon, meron ka rin. Madalas siyang sabihin. At totoo iyon. Nang mabuntis si Liva at iwan ng lalaking nangako pero hindi tumupad, si Carmela ang unang umakbay sa kanya. Siya ang nagbayad ng check-up, bumili ng vitamins, nag-alok ng tirahan ng palayasin si Liva ng sarili nitong pamilya. Dito ka muna, sabi ni Carmela habang hawak ang kamay ng kaibigan. Hindi ka nag-iisa. Sa unang mga buwan, tunay na nagpapasalamat si Liva. Umiiyak siya sa balikat ni Carmela. Nagpapasalamat sa bawat tulong. Sa bawat gabing may ulam at malinis na higaan. Pero habang lumalaki ang tiyan niya, may ibang bagay ding lumalaki sa loob niya. Isang pakiramdam na ayaw niyang aminin. Inggit. Tuwing nakikita niyang hinahatid si Carmela ng asawa nito, sakay ng mamahaling sasakyan, ramdam niya ang kirot. Tuwing naririnig niyang pinaplano ni Carmela ang nursery ng magiging anak nito, kulay, crib, laruan, habang siya ay nag-aalala kung paanong bubuhayin ang batang nasa sinapupunan niya, mas lalo siyang napupuno ng galit. Pareho silang buntis. Sabay halos ang buwan ng panganganak. Pero magkaiba ang mundo na lang dalawa. Isang gabi, habang magkatabi silang nakahiga, biglang napatanong si Liva. Carmel, sa tingin mo ba, patas ang buhay? Nagulat naman si Carmela, pero ngumiti pa rin. Hindi naman talaga patas, pero pwede nating ayusin kung paano tayo lalaban.
Hindi na sumagot si Liva. Nakatingin lang siya sa kisame. Hawak ang tiyan niya. Sa isip niya, bakit si Carmela ang may lahat? Pareho lang naman silang nagsimula sa wala. Pareho silang naghirap. Pero bakit siya ang naiwan? Unti-unti nagsimulang mag-iba ang tingin niya sa kaibigan. Hindi na lang ito si Carmela. Naging simbolo na ito ng lahat ng wala siya. Lahat ng pangarap na tila ipinagkait sa kanya ng mundo. At sa bawat tulong na ibinibigay ni Carmela, sa halip na pasasalamat, mas lalo siyang nakaramdam ng pagkaliit. Isang gabi, habang mag-isa si Liva sa banyo, nakatitig siya sa sarili sa salamin. Maputla ang mukha niya. Malaki ang tiyan at bakas ang pagod sa mga mata. Hindi tong buhay na gusto ko. Bulong niya sa sarili. Hindi ako dapat ganito. Sa loob ng kanyang isip, unti-unting nabuo ang isang ideyang mapanganib. Isang ideyang pilit niyang tinataboy sa una, pero paulit-ulit na bumabalik. Kung may pagkakataon lang. Kung may paraan lang. Sabay silang nanganak. Sabay silang magiging ina. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng bahay ni Carmela, may isang desisyong tahimik na sinilang. Isang desisyong babago sa buhay ng dalawang bata at dudurog sa lahat ng akala nilang totoo. Hindi pa alam ni Carmela na ang kaibigang tinuring niyang kapatid ay nagsisimula ng mangarap na maagaw ang buhay na hindi sa kanya. Maagang umaga nang dalhin sa ospital sina Carmela at Liva. Pareho silang hinihingal, parehong hawak sa tiyan, at parehong takot na may halong pananabik sa mga mata. Ngunit kahit sabay silang manganganak, magkaiba pa rin ang mundong kinalalagyan nila. Si Carmela isinakay sa wheelchair na may maingat na pag-alalay ng mga nurse. Nasa tabi niya ang asawa, hawak ang kamay niya, paulit-ulit na nagsasabing magiging maayos ang lahat. Nakahanda na ang private room, maluwang, malamig. May sariling banyo at sofa para sa bantay. Kompleto ang gamit. Kompleto ang papeles. Isang perma lang. Sagot na ang lahat. Si Liva naman ay nasa kabilang koridor. Pareho ring masakit ang tiyan. Pero mag-isa siya. Walang kamay na hahawak. Walang boses na magpapalakas ng loob. Kung hindi dahil kay Carmela, matagal na sana siyang nasa charity ward. Pero dahil pinakausapan ni Carmela ang ospital at siya na rin ang nagbayad, pareho silang naka-admit sa maayos na kwarto. Magkatabi pa. Okay ka lang? Tanong ni Carmela habang dumaraan ang stretcher ni Liva. Tumango naman si Liva. Pilit ngumiti. Oo, salamat ha. Pero sa loob-loob niya hindi pa sasalamat ang nangingibabaw, kundi inggit. Inggit na mas malinaw ngayon kesa dati. Sa suot ni Carmela, sa asawang nagmamadaling kausapin ng doktor, sa paraan ng pag-aalaga sa kanya ng buong staff. Lahat ng iyon ay parang paalala na hindi kailanman magiging patas ang buhay. Halos sabay silang pumasok sa delivery room. Unang iniluwal ni Carmela ang sanggol. Isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Malinis, malusog, at agad na inilapit sa kanya ng nurse. Congratulations, Mrs. Carmela. Baby girl po, sabi ng doktor. Napaiyak si Carmela. Hinaplos niya ang pisngi ng sanggol. Parang ayaw pang maniwala. Erica, bulong niya. Anak ko. Ilang oras ang lumipas bago naman nanganak si Liva. Mas mahaba ang naging labor niya. Mas mabigat ang pagod. Nang sa wakas ay umiyak ang sanggol, walang asawang hahagulgol sa saya. Walang pamilya na magpapalakpakan. Isang nurse lang ang ngumiti at nagsabing, Baby girl din po. Tahimik naman si Liva. Tinitigan niya ang sanggol. Maliit, kulubot, pero buhay. Irene ang napagkasundoan niyang ipangalan. Sa isang iglap, parang nawala ang lahat ng sakit at pagod. Pero sandali lang. Paglipat ng mga sanggol sa nursery, doon na tuluyang bumigat ang dibdib niya. Magkatabi ang crib ni na Irene at Erica. Parehong baby girl, parehong bagong paligo,
Parehong may name tag. Ngunit sa paningin ni Liva, hindi sila magkapantay. Si Erica may kompletong gamit. May yaya na agad naghihintay. May mga stuffed toy na nakahanda. May kinabukasang malinaw ang direksyon. Si Irene naman may ina na walang trabaho, walang asawa at walang kasiguruhan. Habang nakatingin si Liva sa salamin ng nursery, bumalik sa kanya ang lahat ng gabing umiiyak siya sa dilim. Lahat ng tanong na walang sagot. Lahat ng pagkakataong pakiramdam niya ay talunan siya ng mundo. Bakit siya? Bulong niya sa sarili. Pareho lang naman kami naghirap. Sa isip niya ay parang malinaw ang sagot. Dahil may mga taong mas siniswerte. At kung ganon, bakit hindi niya agawin ang swerte na nasa harap na niya? Gabi na nang unti-unting humupa ang ingay sa ospital. Tahimik ang koridor. Abala ang mga nurse sa iba't ibang pasyente. Sa loob ng nursery, tanging mahinang ilaw lang ang bukas. Dahan-dahang pumasok si Liva. Kabado ang dibdib niya. Nanginginig ang mga kamay. Pero sa bawat hakbang papalapit sa crib, mas tumitibay ang desisyon niya. Tiningnan niya muna ang name tag. Erica, Carmela. Pagkatapos ang isa, Irene, Liva. Isang saglit siyang napahinto. Parang may boses sa loob niya na nagsasabing, mali ito, na hindi niya dapat gawin. Na may kapalit ang kasalanan. Pero mas malakas ang galit, mas malakas ang inggit, mas malakas ang paniniwalang ito na lang ang pagkakataon niya. Mabilis niyang inangat ang sanggol sa crib ni Carmela, si Erica, at inilagay sa higaan ni Irene. Pagkatapos kinuha niya naman si Irene at inilagay sa crib ni Erica. Isang minutong katahimikan. Walang umiyak, walang nakakita. Huminga siya ng malalim, tsaka lumabas ng nursery na parang walang nangyari. Sa loob naman ng kwarto nakahiga si Carmela. Hawak ang rosary. Nagpapasalamat sa ligtas na panganganak. Hindi niya alam na ilang metro lang ang layo, may kaibigang naglaro sa kapalaran ng kanilang mga anak. Habang si Liva naman ay nakahiga rin. Nakatitig sa kisame, may kakaibang ngiti sa labi. Sa isip niya, tapos na ang laban. Nanalo na siya. Ang hindi niya alam na may isang matang nakakita at may isang lihim na hindi mananatiling tahimik magpakailanman. Tahimik ang ospital ng gabing yon. Ilang oras ang nakalipas mula nang mailipat sa nursery ang mga sanggol at karamihan sa mga nurse ay naka-assign sa ibang pasyente. Sa dulo ng koridor, mabagal ang lakad ni Yaya Belen. Tanga ng maliit na bag na may lamang damit ng sanggol. Si Yaya Belen ang matagal ng yaya ni Carmela. Mahigit 20 taon na siyang nasa serbisyo ng pamilya. Tahimik siyang babae, masipag at bihirang magsalita ng hindi kailangan. Pero sa lahat ng pinagdaanan niya, sanay siyang magmasid. At ngayong gabi, may nakita siyang hindi niya kailanman inakalang masasaksihan. Habang papalapit siya sa nursery, napansin niyang bukas ang pinto. Nakatigil siya sandali. Nagtataka. Karaniwan ay mahigpit ang seguridad doon lalo na sa gabi. Dahan-dahan siyang sumilip. Doon niya nakita si Liva, nakahawak sa sanggol, nakayuko, at halatang nagmamadali. Sa una hindi agad naintindihan ni Yaya Belen ang nangyayari. Pero nang makita niyang magpalit ng higaan ng 2 sanggol, nanlamig ang buong katawan niya. Diyos ko, bulong niya. Hindi sumigaw si Yaya Belen. Hindi siya gumalaw. Nakatayo lang siya sa anino. Pinipilit intindihin ang nasasaksihan. Kitang-kita niya ang name tag. Kilala niya ang pangalan ng anak ni Carmela. Siya ang nagplansya ng mga damit nito. Siya ang nag-ayos ng crib sa bahay. At ngayon, malinaw sa harap niya. Pinagpalit ang mga bata. Pagkalabas ni Liva sa nursery, ilang segundo munang hindi makagalaw si Yaya Belen. Nanginginig ang mga tuhod niya. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na biglang bumagsak sa kanya.
Hindi to pwede. Mahina niyang sabi sa sarili. Pumasok siya sa nursery, tahimik, malamig, at tanging mahinang iyak lang ng sanggol ang maririnig. Lumapit siya sa mga crib. Tinitigan ng mga bata. Parehong inosente. Parehong walang kamalay-malay sa kaguluhang ginawa ng mga matatanda sa paligid nila. Maingat niyang binuhat ang sanggol na nasa crib ni Irene, si Erica. Kahit bagong panganak pa lang, may kakaibang pakiramdam si Yaya Belen na para bang kilala niya ang batang ito. Dahan-dahan niya itong ibinalik sa tamang higaan. Pagkatapos, kinuha niya si Irene at inilagay sa crib na para sa kanya. Isang malalim na buntong hiningang pinakawala ni Yaya Belen. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang dibdib niya. Takot, kaba, at awa ang nagsabay-sabay. Salamat po, Lord. Bulong niya. Hindi pa huli ang lahat. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Kailangang malaman ni Carmela ang nangyari. Kailangan may makaalam ng katotohanan. Kinabukasan, maagang nagising si Yaya Belen. Hindi niya halos nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang eksena sa nursery. Ang malamig na tingin ni Liva, ang mabilis na kilos, ang tahimik na ospital. Habang nagtitimpla siya ng kape sa pantry ng ospital, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Parang may nakadagan sa puso niya. Lumabas siya ng kwarto. Si Carmela para kausapin sana ito. Nakita niyang gising na ang amo niya. Hawak ang cellphone. May kiting hindi na matagal sa labi habang tinitingnan ang litrato ng sanggol. Yaya, ang ganda ng anak ko, no? Masayang sabi ni Carmela. Ngumiti naman si Yaya Belen, pero pilit. May gustong-gusto siyang sabihin, pero parang may humaharang sa lalamunan niya. Binuksan niya ang bibig niya, pero walang lumabas na salita. Yaya, okay ka lang ba? Tanong naman ni Carmela. Napansin ang pamumutla nito. Ay, oo ma'am, sagot niya. Medyo napagod lang po. Lumabas si Yaya Belen sa kwarto. Balak bumalik mamaya. Kailangan lang daw niyang mag-ipon ng lakas ng loob. Pero habang naglalakad siya sa hallway, bigla siyang napahinto. Sumikip ang dibdib niya. Parang may humigpit sa puso niya. Parang may dumadagundong sa tenga niya. Humawak siya sa dingding. Pilit humihinga. Pawis na pawis ang noo niya kahit malamig ang paligid. Diyos ko. Mahina niyang ungol. May isang nurse naman na nakapansin sa kanya. Ma'am? Ma'am, okay lang po ba kayo? Hindi naman nakasagot si Yaya Belen. Bumigay ang tuhod niya at dahan-dahang bumagsak sa sahig. Nagkagulo ang ospital. May tumawag niyang doktor, may kumuha ng stretcher. Dinala siya agad sa emergency room. Habang nilalapatan ng lunas, pabalik-balik sa isip ni Yaya Belen ang mukha ni Carmela. Ang mga sanggol sa nursery at ang katotohanang hindi pa niya nasasabi. Dok, may sasabihin ako. Mahina niyang bulong habang unti-unting nawawala ang lakas niya. Pero huli na, inatake siya sa puso. Nakoma si Yaya Belen. Sa labas ng ICU nag-aalala si Carmela. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumagsak ang yaya niya. Hawak niya ang kamay ni Marco. Puno ng tanong ang mga mata. Dok, ano pong nangyari? Tanong niya. Critical po ang kondisyon niya, sagot ng doktor, but we'll do our best. Sa loob ng silid, tahimik si Yaya Belen. Nakahiga, may mga tubo at makina sa paligid. Sa dibdib niya nakabaon ang isang lihim na mas mabigat pa sa anumang sakit. Isang katotohanang maaaring magpabago sa buhay ng dalawang pamilya. At habang lumilipas ang oras, unti-unti nagsasarang pinto ng pagkakataong mailabas ang katotohanan. Hindi alam ni Carmela na ang tanging taong nakakaalam ng ginawa ni Liva ay nakikipaglaban na ngayon sa pagitan ng buhay at kamatayan. Lumabas si Liva sa ospital na may kakaibang gaan sa dibdib. Hawak niya ang sanggol. Balot sa kumot na binili ni Carmela. At sa isip niya, dala-dala niya ang buhay na matagal niya nang pinangarap. Hindi niya alam, hindi niya naisip na may naganap na tahimik na pagwawasto sa nursery.
Para sa kanya, tapos na ang lahat. Nanalo na siya. Sa papel, malinaw ang pangalan. Irene Liva. Sa puso niya, mas malinaw ang paniniwala. Ang batang ito ang anak ni Carmela. Ang batang nakalaan sana sa marangyang buhay na ngayon ay sa kanya na mapupunta. Habang bumabiyahe pa uwi, nakatingin si Liva sa mukha ng sanggol. Tahimik itong natutulog. Walang kaalam-alam sa bigat ng kasinungalingang nakapatong sa buhay niya. Hindi ka na maghihirap. Bulong ni Liva. Ako na ang nanay mo. Pero ang tinig na iyon ay walang lambing. May determinasyon. May galit na pilit tinatakpan ng pangakong hindi buo. Sa kabilang dulo naman ng lungsod, masayang inuwi ni Carmela kasama ang asawa at sanggol na si Erica, ang tunay niyang anak, na ibinalik ni Yaya Belen bago ito ay natake sa puso. Hindi naman alam ni Carmela na muntik na siyang mawala ng anak. Hindi rin niya alam na ang kaibigan niyang tinulungan ay may dalang maling akala na dudurog sa hinaharap. Lumipas ang mga linggo. Sa maliit na inuupahang bahay ni Liva, tahimik ang mga araw. Walang bisita, walang tulong maliban sa paminsan-minsang padala ni Carmela. Gatas, diaper, damit. Tinanggap naman iyon ni Liva nang walang pasasalamat. Parang karapatan niya. Ang dami mong padala. Minsang sabi niya sa telepono. Para sa bata yan. Sagot naman ni Carmela. Alam mo namang mahal ko siya. Napangiti naman si Liva. Isang ngiting may lihim. Kung alam mo lang, naisip niya. Habang lumalaki ang sanggol, unti-unting lumabas ang pagkakaiba ng trato ni Liva. May mga araw na tinititigan niya ang bata ng matagal, na para bang may hinahanap siyang hindi niya makita. Kapag umiiyak, mabilis siyang maiirita. Tahimik ka nga, irap niya. Ang arte mo. Hindi niya alam kung bakit. Para sa kanya, dapat ay masaya siya. Dapat, kanya na ang swerte. Pero sa tuwing hawak niya ang bata, may kung anong bumabangga sa dibdib niya. Parang hindi tama ang lahat. Pinangalanan niyang Irene ang sanggol. Iyon ang pangalang pinili niya noon pa man. Sa bawat tawag niya, pinapaalala niya sa sarili na ito ang anak ni Carmela, ang simbolo ng lahat ng kinaiinggitan niya. Lumaki ka ng maayos. Minsan niyang sambit habang pinapadede ang bata. Huwag kang umasa sa iba. Hindi niya alam na ang mga salitang yon ay tumatama sa sarili niyang dugo. Samantala, tuwing bibisita naman si Carmela, palaging may kakaibang pakiramdam si Liva. Kapag hawak ni Carmela ang bata, may bahagyang kaba sa kanya. Takot na baka may mapansin, baka may maramdaman. Pero wala. Walang hinala si Carmela. Buo ang tiwala niya sa kaibigan. Ang galing mong mag-alaga. Papuri pa ni Carmela minsan. Napangiti si Liva, pero sa loob-loob niya, kung alam mo lang kung kanino talaga galing ang dugong to. Sa mga sumunod na buwan, lalong naging malinaw ang maling akala ni Liva. Sa tuwing may sakit ang bata, naiirita siya. Kapag may gastos, nagre-reklamo siya. Pabigat. Minsan niyang nasabi habang nagpapalit ng diaper. Natigilan siya sandali. Parang may kumurot sa puso niya, pero mabilis siyang tinabunan ng pakiramdam. Hindi kita ginusto. Bulong niya. Napilitan lang ako. Sa paningin ni Liva, tama lang ang ginagawa niya. Sa isip niya, tinuturuan lang niya ng hirap ang anak na kaibigang kinaiinggitan niya. Isang uri ng paghihigante na tahimik, pero matagal ang epekto. Hindi niya alam na sa bawat sigaw, sa bawat pangmamaliit, sa bawat pagkakait, sarili niyang anak ang unti-unting winawasak niya. Dumating ang balita tungkol kay Yaya Belen. Nakakoma pa rin. Hindi pa nagigising. Walang ideya si Liva na ang yaya ang tanging nakakita sa ginawa niya. Para sa kanya, ligtas na ang lihim. Wala nang makakapagpatunay. Siguro hindi na siya magigising. Sabi niya minsan, walang emosyon. Sa gabing iyon, habang tahimik ang bahay, umiyak ang bata ng matagal. Umupo si Liva sa gilid ng kama. Pagod na pagod. Tumigil ka.
Galit niyang sabi, "Wala akong lakas para sa'yo." Humagulgol ang bata, parang may hinihingi. Hindi gatas, hindi lampin, kundi yakap. Isang yakap na hindi kailanman dumating. At sa katahimikan ng gabing yon, isang maling akala ang lalong tumibay sa puso ni Liva. Isang kasinungalingang magiging dahilan ng mahabang kalbaryo ng isang batang ang tanging kasalanan ay isinilang sa maling kamay. Mabilis na lumipas ang mga buwan at unti-unti nang nagkaroon ng sariling ritmo ang buhay ni na Carmela at Liva bilang mga ina. Madalas na bumisita si Carmela sa inuupahang bahay ni Liva. Minsan may dalang pagkain, minsan naman gatas, minsan damit ng bata. Para sa kanya, normal lang yon. Magkaibigan sila, parang magkapatid. Hindi niya kailanman naisip na may mali. Isang hapon, dumating si Carmela kasama ang asawa niyang si Marco. May dalang mga grocery at bagong bote ng gatas. Mainit ang panahon at halatang pagod ang mag-asawa galing trabaho. "Kamusta kayo?" Masiglang bati ni Carmela pagpasok. "Okay lang," sagot naman ni Liva, pilit nang umiti. "Medyo makulit lang ang bata." Sa loob ng sala biglang umiyak ang sanggol na hawak ni Carmela. Si Erica. Malakas ang iyak. Tuloy-tuloy, parang may hinahanap. Pinilit siyang padedehin ni Carmela, pero ayaw kumalma. "Bakit ayaw tumigil?" Nag-aalala niyang tanong. Nasa kusina naman si Liva noon, naguhugas ng baso. Nang marinig ang iyak, bigla siyang kinabahan. Parang may kung anong bumigat sa dibdib niya. Kilala niya ang iyak na yon. Iyak na matagal niya nang naririnig sa gabi. Lumapit siya, tiningnan ng bata sa bisig ni Carmela. Sa isang iglap may pumasok na ideya sa isip niya. Isang ideyang hindi niya napag-isipan ng buo. "Ako na lang," sabi ni Liva bigla. "Baka gutom pa." Nagulat naman si Carmela. "Ha? Pero, sanay ako." Dugtong ni Liva, sabay kuha sa bata. Baka iba lang talaga ang gusto niya. Wala namang masamang hinala si Carmela. Ibinigay niya ang sanggol kay Liva, tsaka umupo sa sofa. Si Marco naman ay nagbukas ng laptop sa gilid. Abala sa email. Dinala ni Liva ang bata sa kwarto. Nanginginig ang mga kamay niya habang isinara ang pinto. Sa loob-loob niya, wag sana. Wag sana magkamali. Dahan-dahan niyang iniangat ang damit niya at nilapit ang sanggol sa dibdib. Sa sandaling iyon, tumigil ang iyak. Kumapit ang bata. Parang may nakilala. Nanlaki naman ang mga mata ni Liva. Hindi. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Pero totoo ang nangyayari. Dumedede ang sanggol. Tahimik, kampante. Parang nasa tamang lugar. Sa labas ng kwarto, napansin ni Carmela ang katahimikan. "Uy, tumigil na," sabi niya kay Marco. "Ang galing ni Liva." Tumayo si Marco at lumapit sa pinto. "Tingnan ko lang ha," sabi niya. Nanlamig si Liva nang marinig ang yapak sa labas. Mabilis niyang ibinaba ang sanggol at ibinalik sa bote. Kunwaring pinapadede. Kumatok naman si Marco. "Okay ka lang ba dyan?" "Oo," sagot naman ni Liva. Pilit kalmado ang boses. "Nakainom na." Binuksan niya ang pinto. Agad niyang iniabot ang sanggol kay Carmela na hindi man lang nagduda. Tahimik na ulit ang bata. Ngumiti si Carmela. "Salamat mukhang gutom nga." Hindi naman makatingin si Liva. Pawis na pawis ang noon niya kahit may electric fan sa kwarto. Bumabalik sa isip niya ang ilang segundong yon. Kung paanong tumigil ang iyak. Kung paanong kumapit ang bata. Bakit ganon? Tanong niya sa sarili. Bakit parang familiar? Umalis ang mag-asawa makalipas ang ilang sandali. Pagkasara ng pinto, napaupo si Liva sa sahig. Nanginginig ang buong katawan niya. Muntik na, bulong niya. Muntik na. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog.
Paulit-ulit niyang inaalala ang nangyari. Alam niyang hindi normal yon. Alam niyang may mali. Pero sa halip na hanapin ang katotohanan, mas pinili niyang itaboy ang pagdududa. Kinabukasan, bumisita ulit si Carmela. Mag-isa naman. May dala siyang pagkain at mga bagong lampin. Sa loob ng bahay, magkatabi ang dalawang sanggol sa kama. Si Irene, ang tunay na anak ni Liva, ay tahimik lang. Habang si Erica naman ay mahimbing na natutulog. Napansin ni Carmela ang pamumutla ni Liva. "Okay ka lang ba?" tanong niya. "Okay lang," sagot ni Liva. "Pagod lang." Hindi niya na binanggit ang nangyari. Ayaw niya nang balikan. Ayaw niyang isipin. Sa kanya, sapat na ang isang bagay. Hindi siya nahuli. Ngunit sa kaibuturan ng puso niya, may isang takot na unti-unting umuusbong. Takot na baka balang araw, ang katotohanang pilit niyang tinatabunan ay kusang lalabas. At sa gitna ng katahimikan ng bahay, may isang sanggol na muling umiyak. Isang yakap na puno ng gutom, lamig, at pangangailangang hindi niya alam kung kanino niya dapat hilingin. Halos sabay nagkasakit ang dalawang sanggol. Isang umaga, tinawagan ni Liva si Carmela. Halatang balisa ang boses. "May lagnat si Erica," sabi niya agad. "Mainit ang noo niya, tapos ayaw dumede." Napabalikwas si Carmela sa kama. "Ha? Nasa'yo siya kahapon na. Dinala mo ba sa doktor?" "Oo, pero parang hindi pa rin okay," sagot ni Liva. "Kinakabahan ako." Ilang oras lang ang lumipas, si Irene naman ang nalagnat. Pero kakaiba ang naging reaksyon ni Liva. Sa halip na mag-alala, iritable siya. "Arte mo," sabi niya sa bata habang pinupunasan ng noo. "Pareho lang naman kayo." Nang dumating si Carmela sa bahay ni Liva, agad siyang napansin ang kakaiba. Nasa bisig ni Liva si Erica. Balot sa kumot. Maya't maya hinahaplos ang ulo. Si Irene naman nakahiga lang sa kama. Pawis na pawis, umiiyak ng mahina. "Bakit hindi mo buhatin si Irene?" tanong ni Carmela. "Okay lang yan," sagot ni Liva. "Mas matibay naman yan." Napakunot noon naman si Carmela. "Pero baby pa rin yan, Liva." Hindi na sumagot si Liva. Mas mahigpit pa niyang niyakap si Erica. Doon unang sumagi sa isip ni Carmela ang isang tanong na hindi niya masagot. Bakit parang mas mahalaga pa kay Liva ang anak ko kesa sa sarili niyang anak? Hindi niya ito sinabi. Pinili niyang manahimik. Lumipas ang mga linggo, dumating ang Halloween. Nagkaroon ng maliit na salo-salo sa subdivision ni na Carmela. May pa-costume contest para sa mga bata. Inanyayahan niya si Liva. Pagdating ni Liva, tuwang-tuwa siya sa suot ni Irene. Isang pang-Chaka doll costume. Gusot ang buhok, may peklat sa mukha. Tawa siya ng tawa habang inaayos ang peluka. "Ang cute, diba?" sabi niya. Bagay na bagay. Hindi naman napansin ni Carmela ang bigat ng tingin ni Liva. Para bang may lihim na kasiyahan. Para kay Liva, malinaw sa isip niya. Anak ni Carmela yan. Kaya okay lang. Masaya pa nga siya makita tong mukhang katawa-tawa. Samantala, si Erica naman ay bihis na bihis bilang baby angel. Puti ang damit, may maliit na pakpak at headband na may halo. Inaalalayan pa ni Liva sa paglakad. Punong-puno ng pag-iingat. "Mag-iingat ka," sabi niya kay Erica. "Huwag kang madudulas, ha?" Napatingin naman si Carmela kay Liva. Hindi niya na maitago ang pagtataka. "Liva, okay ka lang ba? Parang sobra ka yatang nag-aalala." Ngumiti naman si Liva. "Normal lang yan, baby pa eh." Ngunit hindi normal ang sumunod. Ilang araw matapos ang Halloween, lumala ang kondisyon ni Irene. Nagkaroon siya ng pantal sa balat. Makate, mapula, at kumakalat. Halatang hirap na hirap ang bata. Pero walang pakialam si Liva. "Hayaan mo yan," sabi niya. "Buti nga para hindi makinis paglaki."
Parang may sumabog sa dibdib ni Carmela nang marinig yon. Liva, hindi normal yan. Kailangan siyang ipatingin. Ang ate mo, sagot ni Liva. Anak ko to. Pero hindi na nakatiis si Carmela. Kinuha niya ang bata at dinala sa doktor. Nang makita ng pediatrician ang kondisyon ni Irene, agad nitong iminongkahe ang mas malalim na pagsusuri. Kailangan po ng blood test, sabi ng doktor, para malaman kung may allergy ba or infection. Nang malaman nito ni Liva, nagalit siya ng todo. Bakit mo ba pinapakaalaman ng anak ko? Sigaw niya kay Carmela. Hindi mo na karapatan yan. Nagulat naman si Carmela. Ginagawa ko lang to para sa bata. Nahihirapan na siya. Pero sa loob-loob ni Liva, hindi galit ang nangingibabaw, kundi takot. Matinding takot. Isang tanong ang paulit-ulit na nasa isip niya. Paano kung hindi kami mag-match ng dugo? Kinabukasan, lumabas ang resulta ng blood test. Inabot ng nurse ang envelope kay Liva. Hindi niya ito binuksan. Sa halip, pag-uwi niya, isinara niya ang pinto. Kinuha ang lighter at dahan-dahang pinunit ang papel. Isa-isa niyang sinunog ang mga pahina. Pinanonood habang nagiging abo. Walang silbi yan. Bulong niya. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Nang tanungin siya ni Carmela kinabukasan, mabilis ang palusot niya. Hindi na kailangan, gagaling din naman niya ng kusa. Tinitigan siya ni Carmela. May kung anong bumigat sa dibdib niya. Isang kutob na ayaw niyang paniwalaan. Samantala, si Irene naman ay patuloy na nagtitiis. Sa bawat hapdi ng balat, sa bawat gabing hindi siya makatulog, may isang inang piniling pumikit sa katotohanan. At isang inang hindi niya alam ay siya palang tunay na dapat yumakap sa kanya. Takot si Liva na baka mabasa sa result at malaman na hindi sila match ni Irene. Kaya hindi niya binasa ang laman ng envelope na match pala sila. Di sana, nalaman niya na noon na anak niya pala si Irene. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unti nagbabago ang anyo ng mundo ni Irene. Hindi dahil gumaganda ang buhay, kundi dahil mas malinaw na sa kanya kung gaano itong kasakit. Lumaki siya sa bahay na laging may sigaw. Hindi sigaw ng tawanan, hindi sigaw ng saya, kundi sigaw ng galit. Araw-araw, pagising pa lang niya, ramdam niya na ang bigat sa dibdib. Hindi pa man siya bumabangon sa banig. Alam niya na kung anong klase ang araw na sasalubong sa kanya base sa tono ng boses ng kanyang ina. Irene, bumangon ka na! Ang tamad-tamad mo. Bilis! Wala ka namang silbi. Sanay na siya roon. Kahit masakit, tinanggap niya bilang normal. Habang ang ilang bata ay inihahatid sa eskwela na may baong masarap, si Irene ay may dalang tuyo. Minsan kalahati lang, nakabalot pa sa lumang papel. Ang uniforme niya ay laging kupas. Minsan may punit sa laylayan. Kapag may napansin ng guro, yumuyuko lang siya at ngumingiti. Kunwari ay ayos lang. Pag uwi niya naman galing eskwela, wala siyang pahinga. Siyang inuutusan sa lahat. Magwalis, maghugas, mag-alaga sa bahay. Kapag may nakaligtaan siya kahit maliit lang, may katumbas agad na mura o sampal. Di ka na nga maganda. Hindi ka pa marunong kumilos. Sigaw ni Liva minsan, sabay tulak kay Irene sa gilid ng mesa. Nadapa naman si Irene, nasugatan ng tuhod. Hindi siya umiyak. Pinunasan lang niya ang sugat at tahimik na tumayo. Isang beses, nagkaroon ng birthday party ang kaklase niya. May cake, may regalo, may lobo. Pag uwi niya, may bitbit siyang maliit na papel na may drawing ng cake. Ginawa niya sa eskwela. Ma, mahina niyang sabi, birthday ko po bukas. Hindi man lang siya tinignan ni Liva. At ano ngayon? Kahit kandila lang po. Pakiusap ni Irene. Humarap si Liva sa kanya. Malamig ang mga mata. Hindi kita pinanganak para magdiwang. Kung gusto mo ng cake, magtrabaho ka paglaki mo. Kinabukasan, pumasok si Irene sa eskwela.
na parang walang nangyari. Walang cake, walang handa, walang bumati sa bahay. Sa classroom lang siya ngumingiti, pilit na natago ang lungkot. Sa gabi kapag patay na ang ilaw, doon lang siya umiiyak. Tahimik, nakayakap sa sarili. Minsan ay kinakausap niya ang sarili niya sa bulong. Baka bukas, mahalin niya na ako. Pero hindi dumating ang bukas na yon. Habang lumalaki si Irene, lalong tumitindi ang galit ni Liva. Para bang bawat pagkakamali ng bata, totoo man o hindi, ay may kasamang parusa. Kapag mabagal si Irene, tatadya ka ng timba. Kapag nagkamali sa sagot, sasabihing bobo. Kapag napagod, sasabihing maarte. Isang hapon, nakita ni Irene si Liva na masayang kausap si Erica sa labas. Tawa ng tawa, inaayos ang buhok, pinupuri ang ganda. Tahimik lang siyang nanonood sa gilid ng pinto. Ang ganda-ganda mo talaga, maririnig niyang sabi ng ina. Hindi niya napigilan ng tanong. Ma, ganyan din po ba ako ng baby? Biglang nag-iba ang mukha ni Liva. Huwag kang magkumpara, di kayo pareho. Bumalik si Irene sa kwarto. Dala ang tanong na hindi naman nasagot. Sa kabila ng lahat, hindi naging masama si Irene. Hindi siya naging mapanghimagsik. Hindi rin siya nagtanim ng galit. Sa halip naging tahimik siya. Masipag sa eskwela, masunurin sa bahay. At laging umaasang may araw na yayakapin siya ng ina niya nang walang dahilan. Tuwing gabi bago matulog, iisa lang ang panalangin niya. Huwag na po ako masigawan bukas. Kahit yakap lang po sana okay na. Pero sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging malinaw. Ang kalbaryong ito ay mahaba pa. At ang batang si Irene, na araw-araw winawasak ng sariling ina, ay hindi alam na ang dugong dumadaloy sa kanya ay siya ring dugong kinamumuhian ng babaeng umaasa siyang mahalin siya balang araw. Kung impyerno ang buhay ni Irene sa loob ng bahay, kabaligtaran naman ang mundo ng tinatawag ni Liva na kanyang paboritong anak. Si Erica ang sentro ng atensyon. Siya ang laging may bagong damit, bagong sapatos at bagong laruan. Kahit kapos ang pera, gumagawa ng paraan si Liva. Kapag may padala si Carmela, kadalasan ay kay Erica na pupunta ang pinakamagaganda. Kapag may dalawang tsokolate, kay Erica ang buo, kay Irene ang kalahati. Minsan nga wala pa. Mag-ingat ka, laging paalala ni Liva kay Erica. Dahan-dahan ka ha, huwag ka masyadong maglaro baka mapagod ka. Kay Irene naman, kabaliktaran. Bakit ba ang likot-likot mo? Di ka na nga maganda, sakit ka pa sa ulo. Sa labas ng bahay, kitang-kita ang pagkakaiba. Kapag may bisita, si Erica ang pinagmamalaki. Pinapaupo sa sofa, binibigyan ng juice. Tinatanong kung kamusta ang eskwela. Si Irene naman pinapapasok sa kusina, pinaghuhugas ng pinggan o pinapabantay sa kapitbahay na bata. Isang beses may dumalaw sa kaibigan ni Liva. Ang bait naman ng anak mo, sabi nito, sabay haplos sa ulo ni Erica. Halatang alagang-alaga. Napangiti naman si Liva, puno ng yabang. Siyempre, hindi ako kagaya ng iba dyan ano. Napatingin ang bisita kay Irene, na tahimik naman na nagwawalis sa sulok. At siya, biglang tumigas ang mukha ni Liva. Ah, siya? Pasaway yan. Hindi ko masyadong tinututukan. Tahimik lang si Irene, sanay na siyang maging invisible. Sa loob-loob ni Liva, may kakaibang saya tuwing nakikita niyang masaya si Erica. Para bang sa bawat papuri, sa bawat magandang damit, nababawasan ang galit na matagal niyang kinikimkim laban kay Carmela. Sa isip niya, patas lang ito. Anak niya ang naghihirap. Anak ko ang masaya. Hindi niya alam na baligtad ang katotohanan. Tuwing may school activity, sinisigurado ni Liva na present siya para kay Erica. May baong kompleto,
May allowance, may picture pa bago pumasok. Si Irene naman madalas ay mag-isa. Kung may event, hindi siya sinasamahan. Kung may recognition, wala si Diva. Isang araw, umuwi si Irene na may dalang papel. May drawing ng pamilya. May 2 batang babae at isang nanay. Ibinigay niya iyon kay Diva. May pag-asang baka ngumiti ito. Tiningnan lang ni Diva saglit. Ano to? Family po. Mahina niyang sagot. Tinapon naman ni Diva ang papel sa labas. Huwag kang gumagawa ng kalokohan. Maglinis ka na lang dyan. Kinagabihan narinig ni Irene ang tawa ni Liva at Erica sa sala. May pasalubong pala si Liva, isang maliit na teddy bear. Para sa'yo, masayang sabi ni Liva kay Erica, kasi mabait ka. Nakatayo naman si Irene sa pintuan ng kwarto. Pinipigilan ng luha. Hindi siya humihingi, hindi siya nagsasalita. Tinignan lang niya ang eksenang matagal niya nang gustong maranasan. Isang inang masaya sa piling ng anak. Sa bawat yakap na binibigay ni Liva kay Erica, mas sumitibay ang paniniwala niya na tama ang ginagawa niya. Para sa kanya, ito ang hustisya. Ito ang kabayaran sa mga taong mas pinalad kesa sa kanya. Ganito pala ang pakiramdam. Minsan niyang bulong sa sarili habang inaayos ang buhok ni Erica na ikaw ang may kontrol. Hindi niya napansin ang batang nasa likod niya, payat, tahimik at unti-unting natutong maniwala na hindi siya karapat-dapat mahalin. Sa paglipas ng panahon, naging malinaw sa lahat ng nakakakita. May paboritong anak si Liva at may isang batang palaging nasa anino. Nakatingin, naghihintay at umaasang balang araw magbabago ang lahat. Pero sa ngayon, ang mundo ni Irene ay nananatiling madilim, habang ang liwanag naman ay binubuhos lahat sa batang akala ni Liva ay hindi kanya. Tahimik si Irene, hindi dahil sa wala siyang sasabihin, kundi dahil maaga niyang natutunang walang nakikinig. Sa eskwela, iba siya. Hindi siya palakibo. Hindi rin siya mahilig magbida. Palagi siyang nasa hulihan ng pila. Tahimik na nagbabasa habang ang iba ay nagkukulitan. Pero kapag recitation na, siguradong nakataas ang kamay niya. Kapag exam, halos palaging perpekto ang scores niya. Hindi dahil gusto niyang maging bida, kundi dahil iyon lang ang alam niyang paraan para lang mapansin. Ang talino mo, sabi ng guru niya minsan matapos ibalik ang test paper. Consistent honor student ka na naman. Ngumiti lamang si Irene. Sa loob-loob niya, sana marinig ni Mama. Pero tuwing uuwi siya, bitbit ang medalya o certificate, iisa lang ang eksena. Mama, mahina niyang tawag. Hawak ang papel. May awarding po kanina. Hindi mala siya tinitingnan ni Liva. Oh, ano na naman yan? Honor po ulit ako. Isang buntong hininga lang ang sagot. At ano? Akala mo ba yayaman ka dyan? Parang may kumurot sa dibdib ni Irene. Pero hindi siya umiyak. Sanay na siya. Ilalapag niya lang ang medalya sa mesa. Doon sa patong-patong na hindi kailanman napansin. Sa mismong araw ng awarding, lagi siyang nag-iisa. Nakaupo sa harap. Pinapalakpakan ng mga magulang ng kaklase. Habang ang upuang nakalaan para sa magulang niya naman ay bakante. Palagi. Mama mo? Tanong ng teacher minsan. Ngumiti naman si Irene. May trabaho po. Hindi niya masabi ang totoo na kahit wala namang ginagawa ang kanyang ina, pinipili pa rin itong hindi pumunta. Sa kabilang banda, todo suporta naman si Diva kay Erica. Kapag may simpleng activity lang sa eskwela, andun siya. May baon, may picture, may kwento sa kapitbahay. Kapag si Erica may achievement, ipinagmamalaki niya kaagad. Pero kay Irene, parang walang saysay. Mag-aral ka na lang. Madalas sabihin ni Diva, wala ka namang mararating kahit anong gawin mo. Ang mga salitang yon ay parang martilyong paulit-ulit na tumatama sa isip ni Irene.
Pero sa halip na bumigay, unti-unti niyang ginawang sandalan ng pag-aaral. Doon siya humihinga. Doon siya nagiging buo. Kapag gabi na at tulog na ang lahat, binubuksan niya ang lumang notebook. Doon niya sinusulat ang mga pangarap na hindi niya masabi kahit kanino. Gusto kong maging doktor. Gusto kong tulungan ang mga batang kagaya ko. Gusto kong maramdaman na may halaga ako. Isang araw nagkaroon ng quiz bee sa paaralan. Pinili si Irene bilang representative. Nang sabihin niya kay Liva, wala itong reaksyon. Bahala ka. Sagot lang. Huwag kang a-absent sa gawaing bahay ha. Nanalo si Irene. Unang pwesto. May medalya. May tropeyo. May pagkakataong umakyat sa entablado habang pinapalakpakan ng buong paaralan. Hinanap ng mga mata niya ang isang pamilyar na mukha sa audience. Pero wala. Pag-uwi niya, inilapag niya ang tropeyo sa mesa. Tahimik. Nanalo ako. Mahina niyang sabi. Sinulipan lang ni Liva ang tropeyo. Maglinis ka na nga dyan ng kalat-kalat. Sa gabing yon, hindi na umiyak si Irene. Umupo siya sa gilid ng kama. Nakatingin sa tropeyo. Doon niya unang naisip. Siguro, hindi ko kailangang marinig ang papuri niya para magpatuloy. Mula noon naging mas determinado siya. Mas nag-aral, mas nagsumikap. Hindi na para mapansin, kundi para makaalis balang araw. Hindi alam ni Liva na sa bawat salitang, wala ka mararating, mas tumitibay ang loob ng batang minamaliit niya. Hindi niya alam na ang tahimik na batang iyon ay unti-unti nagtatayo ng sariling mundo. Isang mundong hindi niya na kayang wasakin. At habang patuloy na lumalaki si Irene, dala ang mga sugat ng pagkabata, nagsisimula na ring umusbong ang isang tanong na magbabago sa lahat. Paano kung may taong pipili sa akin? Kahit minsan lang. Lumaki si Irene na hindi marunong humingi. Hindi ng regalo, hindi ng atensyon. Lalo na hindi ng pagmamahal. Kaya nang dumating ang isang taong kusang tumingin sa kanya, kusang nakinig at kusang umunawa, hindi niya alam kung paano ang tatanggapin. Si Adrian ang pangalan niya. Nagkakilala sila sa isang school event. Volunteer si Irene. Tahimik lang sa gilid. Abala sa pag-aayos sa mga papel. Napansin siya ni Adrian dahil sa sipag at talino. Hindi siya pala salita, pero kapag nagsalita, may laman. Hindi siya pala biro, pero may lalim ang mga mata. Unti-unting naging magkaibigan, hanggang sa naging mas madalas ang usap. Mas mahaba ang mga lakad, mas malinaw ang nararamdaman. Hindi nagmadali si Irene. Takot siyang masaktan, takot siyang umasa. Pero sa bawat araw na pinipili siyang kausapin ni Adrian, sa bawat tanong nitong, kumain ka na ba? Unti-unting nabuo ang isang bagay na hindi niya inakalang mararanasan niya. Pag-ibig. Hindi marangya, hindi palaban. Tahimik lang, katulad niya. Nang malaman ni Liva ang tungkol dito, agad siyang nagbago ng anyo. Parang may sumabog na matagal ng kinikimkim na galit. Boyfriend! Sigaw niya. Ikaw? Sino ka para magka-boyfriend ng ganyang klaseng lalaki? Nanlaki ang mga mata ni Irene. Mama, mahal po namin ang isa't isa. Tumayo si Liva. Mapanlait, mapait. Huwag mo ako lokohin. Alam ko mga katulad mo. Ambisyosa. Gold digger. Parang sinampal si Irene. Hindi po totoo yan. Tumahimik ka. Sigaw ni Liva. Alam mo bang si Adrian ay para kay Erica? Napatigil si Irene. Ano po? Simula pa lang, sila nang pinagtatapat. Dugtong pa ni Liva. Hindi ikaw. Huwag kang mga agaw. Hindi alam ni Irene kung saan huhugot ng lakas. Hindi niya alam kung kailan pa naging kasalanan ng magmahal. Pero mas masakit ang sumunod. Hindi lamang sinigawan ni Liva si Irene. Siniraan niya ito. Tinawagan niya si Adrian. Kinausap ang mga magulang na to.
Ikinuwento ang mga kasinungalingan na matagal niya nang inipon. Mahilig yan sa pera. Ginagamit ka lang niya. Hindi mo ba alam ang pinanggalingan yan? Sa una pinagtanggol ni Adrian si Irene, pero sa paulit-ulit na kwento, sa mga pabulong na duda, unti-unting pumasok ang pag-aalinlangan, lalo na nang mismo na si Erica na wala namang kaalam-alam sa buong katotohanan ay pinakilala bilang mas bagay, mas disente, mas tamang piliin. Isang gabi hinarap ni Adrian si Irene. Totoo bang mga sinabi ng mama mo? Tanong niya, halatang nahihirapan. Nanginginig naman ang boses ni Irene. Hindi, mahal kita. Yan lang ang totoo. Tumahimik naman si Adrian. Sa katahimikan yon, alam ni Irene ang sagot. Kinabukasan, iniwan niya ang relasyon. Walang drama, walang sigawan. Isang simpleng mensahe lang. Salamat sa pagpili sa akin. Kahit sandali. Sa loob ng kwarto, tahimik siyang umiyak. Hindi dahil iniwan siya, kundi dahil muli na naman siyang hindi pinili. Sa labas, masaya si Diva. Para sa kanya, naibalik ang dapat sa tama. Sa isip niya, nailigtas niya si Adrian mula sa isang mapanlamang na babae. Hindi niya alam na ang sinira niya ay ang huling pag-asang minahal ng tunay ang batang matagal niya nang sinaktan. At si Irene, tinanggap niya ang sakit gaya ng lahat ng nauna. Tahimik, walang sumbat, walang laban. At sa gabing iyon, iisa lang ang taong sa isip niya habang nakatingin sa kisame. Bakit habang buhay ako hindi pinili? Hindi kailanman inisip ni Irene na darating ang araw na tatawag ang ospital. Hindi dahil sa sarili niyang sakit, kundi dahil sa babaeng buong buhay ay pinilit niyang mahalin. Nagsimula ito sa simpleng pagkahilo ni Diva. Araw-araw siyang iritable, mabilis mapagod, at laging masakit ang tiyan. Akala niya ay dahil lang sa edad, sa stress o sa kakulangan sa pahinga. Ayaw niyang magpatingin. Ayaw niyang may makialam. Hanggang sa isang gabi, bigla na lang siyang bumagsak sa sahig. Isinugod siya sa ospital na walang malay. Tumawag si Carmela kay Irene. Matagal na silang hindi nagkakausap ng maayos. Pero sa oras na yon, wala ng pride. Wala ng lumang sugat. Isang bagay lang ang mahalaga. Critical si Liva, sabi ni Carmela sa telepono. Nasa ICU siya. Parang may humigpit sa dibdib ni Irene. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Okay lang po ba siya? Iyan lang lumabas sa bibig niya. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ng amoy ng antiseptic at tunog ng mga makina. Nakahiga si Liva sa kama, puno ng tubo at swero. Walang malay. Sa unang pagkakataon, nakita ni Irene ang ina niya na mukhang maliit, mahina at hindi galit. Advanced liver failure. Paliwanag ng doktor. Kailangan niya ng liver transplant sa lalong madaling panahon. Nanlabig si Irene. May donor na po ba? Nagkatinginan ng mga doktor. Nagpatas na po kami sa mga posibleng kamag-anak. Sa ngayon, kayo lang po ang compatible. Parang umikot ang mundo ni Irene. Ako? Mahina niyang tanong. Oo, sagot ng doktor. Partial liver donation. Safe naman po. Pero malaking operasyon pa rin. Tahimik si Irene. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Hindi siya natakot para sa sarili niya. Ang una niyang naisip ay ang babaeng nakahiga sa kama. Ang babaeng nagsabing wala siyang mararating. Ang babaeng hindi kailanman yumakap sa kanya. Hindi po siya conscious, dagdag ng doktor. Kaya kailangan namin magdesisyon kaagad. Lumapit si Carmela kay Irene, halatang nanginginig ang kamay. Hindi kita pipilitin, sabi niya. Desisyon mo to. Tumingin si Irene kay Liva. Naaalala niya ang lahat. Ang sigaw, ang gutom, ang tuyo sa baon, ang sirang damit, ang mga gabing umiiyak siya ng tahimik,
Naaalala niya rin ang mga tanong na walang sagot. Bakit hindi mo ako minahal? Pero sa kabila ng lahat, iisa lang ang malinaw sa puso niya. Gagawin ko po, sabi niya. Nagulat naman si Carmela. Irene, sigurado ka ba? Tumango siya. Oo, anak niya pa rin po ako. Walang nakakaalam kung saan niya kinuha ang lakas na yon. Hindi niya rin sinubukang ipaliwanag. Para kay Irene, hindi ito tungkol sa kapatawaran o hostisya. Ito ay tungkol sa pagiging tao, sa pagpili ng kabutihan, kahit hindi siya kailanman pinili. Inihanda siya para sa operasyon, nilagdaan ng mga papeles, ipinaliwanag ang mga panganib. Pero sa buong proseso, tahimik lang siya. Walang luha, walang reklamo. Bago siya ipasok sa operating room, sandali niyang tiningnan si Liva sa ICU. Hindi pa rin ito nagigising. Ma? Bulong niya kahit alam niyang hindi ito maririnig. Kahit minsan, piliin mo rin sana ako. Lumipas ang mahabang oras sa operating room. Sa labas, nag-aantay si Carmela. Halos hindi mapakali. Hindi niya maintindihan kung paanong ang batang inapit winasak ng isang ina ay siya ring kusang nagbibigay ng bahagi ng sarili para iligtas ang buhay nito. Matagumpay ang naging operasyon. Inilipat si Irene sa recovery room. Maputla, mahina, pero buhay. Si Liva naman ay nanatiling unconscious, pero stable na ang kondisyon. Ilang araw ang lumipas bago tuluyang nagising si Liva. Pagmulat niya ng mata, unang bumungad ang puting kisame. Sumakit ang buong katawan niya. May kung anong mabigat sa tiyan niya. Anong nangyari? Paos niyang tanong. Lumapit ang nurse. Naoperahan po kayo, ma'am. Nagkaroon po ng liver transplant. Donor is... Pilit niyang inaalala. Sinong donor? Tahimik sandali ang nurse bago sumagot. Si Irene po. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Liva. Hindi. Mahina niyang sambit. Hindi pwede. Pero totoo. Buhay siya dahil sa batang buong buhay niyang winasak. At sa sandaling iyon, kahit hindi pa niya alam ang buong katotohanan, nagsimula ng gumuho ang mundong binuo niya sa kasinungalingan. Hindi agad nakabangon si Liva matapos magising mula sa operasyon. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa bigat ng isip. Araw-araw nakahiga siya sa kama ng ospital. Nakatitig sa kisame. Pinapakinggan ng tunog ng makina na siyang nagpapaalala na buhay pa siya. Buhay dahil kay Irene. Isang hapon, pumasok ang doktor dala ang mga papeles. Maingat ang tono. Parang alam nitong may sasabing hindi madaling tanggapin. Mrs. Liva, sabi ng doktor, kailangan naming ipaliwanag ilang resulta ng blood works ninyo. Tahimik si Liva, tumango lang siya. Bukod sa transplant matching, patuloy ng doktor, may lumabas na finding sa comparative blood typing. Kayo at si Irene ay full match, genetically. Kayo po ay totoong mag-ina. Parang tumigil ang mundo. Hindi. Paos yung sabi. May mali. Anak ko si Irene, oo, pero naputol ang salita niya. Sa utak niya, may mga eksenang biglang nagbanggaan. Ang nursery, ang crib, ang mga name tag. Ang gabing tahimik ang ospital. Mrs. Liva, sabi ng doktor, malinaw po ang resulta. Niiwan si Liva na mag-isa. Nanginginig ang kamay niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, bumalik sa kanya ang gabing iyon. Ang palihim na pagpalit. At kasunod noon, ang isang tanong na parang kutsilyong bumaon sa dibdib niya. Kung anak ko si Irene, nasaan ang anak ni Carmela? Dahan-dahang nabuo ang sagot. May nagbalik. May nakakita.
May nagwasto ng kasalanan niya. At siya ang nagkamali sa lahat. Humagulgol si Liva. Hindi tahimik, hindi pigil. Parang lahat ng luha na ipinagkait niya kay Irene ay bumalik sa kanya ng sabay-sabay. Sa bawat tikbe, may pangalan. Tuyo sa baon, sirang damit. Mga sigaw, mga sampal, mga gabing walang yakap. Kinagabihan, hiniling niyang dalhin sa kanya ang mga gamit ni Irene na naiwan sa bahay. Mga lumang notebook at isang maliit na diary na nakatago sa ilalim ng damit. Hindi niya alam kung bakit, pero may puwersang humihila sa kanya para buksan iyon. Sa unang pahina, simple lamang ang sulat. Dear Diary, gusto ko lang maging mabuti para mahalin ako ni Mama. Nanginig ang mga daliri ni Liva habang nagbabasa. May mga pahina tungkol sa eskwela. Kung paano nag-iisa si Irene sa awarding. Kung paano nakatingin siya sa bakanting upuan. May pahina tungkol sa birthday. Kung paano humiling siya ng kandila at tinanggihan. May pahina tungkol sa pagod. Kung paanong masakit ang likod niya sa kakautos. Pero mas masakit ang mga salitang wala kang silbi. Isang pahina ang nagpahinto sa kanya. Minahal ko si Mama. Kahit galit siya sa akin. Kahit minsan, gusto ko sana na yakapin niya ako. Kahit minsan lang. Hindi na kinaya ni Liva. Bumagsak ang diary sa sahig. Takip kamay sa bibig. Umiyak siya ng umiyak. Hindi bilang ina, kundi bilang taong huli na ang pagsisisi. Anak, bulong niya sa hangin. Anak ko. Sa sumunod na araw, kumimpirma ng ospital ang lahat ng resulta. Walang duda, walang lusot. Si Irene nga ang tunay niyang anak. At ang anak na buong buhay niyang iningatan na si Erica ay hindi kanya. Mas mabigat pa roon ang katotohanang matagal niya nang hinahanap. May isang taong nagligtas sa mga bata noong gabing yon. May nagbalik sa tama. At sa halip na magpasalamat, ginamit niya ang maling akala para magigante sa sarili niyang dugo. Hindi niya na kayang humarap kay Irene. Hindi niya na kayang humingi ng tawad ng harapan. Pakiramdam niya, kulang ang anumang salita. Isang gabi, habang tahimik ang ward nagdesisyon si Liva, sumulat siya ng liham. Mahaba, nanginginig ang sulat. Basang-basa ng luha ang papel. Inamin niya ang lahat. Ang pagpapalit, ang maling akala, ang galit, ang kasalanan. Inamin niyang natuklasan niya ang katotohanan sa Bloodworks. Inamin niyang siya ang pinakamasamang ina sa mundong ng anak niyang pinili pa ring iligtas siya. Patawad, Irene. Kung may Diyos na makikinig, sana yakapin ka niya sa lahat ng yakap na ipinagkait ko. Iniwan niya ang liham sa mesa. Pagkatapos ay tahimik siyang umalis. Walang paalam, walang ingay. Hindi pagtakas ang pakiramdam, kundi parusa. Isang paglayong alam niya ang kailangan niyang pagdaanan. Sa umagang iyon, nang hanapin niya si Carmela, bakante na ang kama. At sa kabilang dulo ng lungsod may isang batang babae. Isang babaeng pinili ang kabutihan na magigising na hindi na alam ng ina niya, buong buhay niyang hinintay ay umalis, dala ang katotohanan at isang pusong wasak sa huli. Lumipas ang mga taon na parang hangin. Mabilis, tahimik pero may dalang pagbabago. Si Irene ay hindi na ang batang may baong tuyo at sirang damit. Hindi na rin siyang dalagitang laging nakayuko. Takot magsalita, takot mangarap. Sa sarili niyang sikap, sa talinong matagal nang hindi napansin, unti-unti niyang inakyat ang mundo minsang itinanggi sa kanya. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa tulong ng scholarships. Hindi madali, may mga gabing halos hindi na siya makatulog sa pagod. Trabaho sa umaga, klase sa gabi. Pero sanay siya sa hirap. Matagal niya ng kaibigan ang pagtitiis. Sa bawat tagumpay,
Hindi siya sumigaw, hindi siya nagyabang. Tahimik lang siyang umusad, katulad ng kung paano siya lumaki. Hanggang sa isang araw, nakatayo siya sa harap ng sarili niyang opisina. Malinis, maliwanag, at may plakang nakapaskil sa pinto. Ang pangalan niya, malinaw at buo. Hindi niya inakalang mararating ngayon, lalo na't walang nanay na pumapalakpak sa likod niya. Walang boses na nagsasabing, "Proud ako sa'yo." Sa kabila ng lahat ng tagumpay, may kulang pa rin. Sa tuwing may okasyon, birthday, Pasko, simpleng hapunan, may bakanteng upuan sa mesa. Hindi siya galit, hindi rin siya naghahanap. Pero may tahimik na tanong na paminsan-minsan bumabalik. Kung minahal niya ako noon, iba kaya ang naging ako? Hindi niya na hinanap si Diva. Matapos mabasa ang liham na iniwan nito, ang pag-amin, ang paghingi ng tawad, ang katotohanang matagal nang tinago. Pinili niyang manahimik, hindi dahil ayaw niyang patawarin, kundi dahil pagod na siyang masaktan. Pinatawad niya si Diva sa puso niya, hindi para sa ina, kundi para sa sarili niya. Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng lungsod, may isang babaeng araw-araw binabayaran ng kasalanan sa katahimikan. Si Diva, hindi na ang babaeng galit sa mundo. Payat, maputla at tahimik. Namumuhay siya sa maliit na inuupahang kwarto. Walang luho, walang reklamo. Araw-araw, sinusundan niya ang balita tungkol kay Erin. Hindi upang makialam, kundi upang matiyak na maayos ang buhay ng anak nang hindi niya minahal noon. Minsan pumupunta siya sa malayo, sa mga lugar na alam niyang dadaanan ni Erin. Nakaupo lang siya sa bangko, nakatakip ang muka. Pinapanood ang anak mula sa distansya. Nakita niyang tumatawa si Erin kasama ang mga kaibigan. Nakita niya nagbibigay ng tulong sa mga batang kapos, mga batang kahawig ng dati niyang anak. Doon niya tuluyang naintindihan. Hindi niya kailanman nabasag si Erin. Sinugatan niya, oo, pero hindi niya napatay ang kabutihan nito. At iyon ang pinakamasakit. Isang gabi habang nag-iisa si Irene sa opisina, tiningnan niya ang mga papeles. Biglang napahinto ang kamay niya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa biglang bigat sa dibdib. Parang may tumatawag, parang may kulang. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla niyang naisip ang isang tanong na matagal niya nang hindi tinatanong. Nasaan na kaya siya ngayon? Sa parehong gabi, sa maliit na kwarto ni Diva, nakahiga siya sa kama. Hawak ang lumang litrato. Isang batang babae na hindi niya niyakap noon. Tahimik siyang umiyak. Hindi para humingi ng awa, kundi dahil alam niyang baka huli na ang lahat. Hindi na kita kukunin pabalik. Bulong niya sa sarili. Pero sana, kahit isang beses, maramdaman mong mahal kita. Sa dalawang mundong magkalayo, may dalawang pusong parehong may sugat. Isa ang natutong mabuhay kahit walang yakap, at isa ang natutong magmahal kahit huli na. At sa gitna ng katahimikan ng mga taon, unti-unting humahantong ang lahat sa kanilang huling tagpo. Isang pagtatagpo na magpapasya kung ang patawad ay mananatiling tahimik o tuluyan ng lalaya. Hindi biglaan ang paghina ni Diva. Dahan-dahan itong dumating. Parang gabi na unti-unting lumalaman sa liwanag. Nagsimula sa madaling paghingal. Sa mga gabing hindi siya makatulog dahil sa sakit ng katawan at konsensya. Hanggang sa isang umaga, hindi na siya nakabangon sa kama. Isinugod siya sa isang maliit na ospital sa probinsya. Walang kasama, walang kamag-anak. Nang tanungin ng nurse kung sino ang tatawagan, wala siyang maisagot. May anak po ba kayo? Tanong ng nurse. Napapikit si Diva. Meron. Mahina niyang sabi. Pero baka ayaw niya ako makita. Sa kabilang dulo ng lungsod, abala naman si Irene sa trabaho na makatanggap siya ng tawag mula sa
isang hindi pamilyar na numero. Karaniwan hindi siya sumasagot. Pero sa pagkakataong ito, parang may humila sa kanya. "Miss Irene?" Sabi ng boses sa linya. "Nasa ospital po ang mama ninyo. Kayo po ang huling kontak na binanggit niya." Nanlambot ang kamay ni Irene. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. "Nasaan po siya?" Tanong niya sa wakas. Nagbiyahe si Irene ng tahimik. Walang galit, walang kaba. Tanging isang pakiramdam lang. Parang may isang kabanatang matagal nang nakabukas na sa wakas sa isasara. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Riva sa kama. Payat, maputla at halos hindi na makilala. Hindi na ito ang babaeng malakas ang boses at matalim ang tingin. Isa na lang itong ina na ubos na ang lakas. Pagbulat ng mga mata ni Liva, nakita niya si Irene sa tabi ng kama. "Irene?" Paos niyang tawag. Tumayo si Irene, lumapit ang dahan-dahan. Walang luha sa mga mata. Walang sumbat sa muka. "Ma," sagot niya. Parang gumuho ang lahat ng depensa ni Liva. Umiyak siya, hindi pigil, hindi maayos. "Patawad," paulit-ulit niyang sabi. "Anak, patawad." Umupo si Irene sa gilid ng kama. Tahimik lang siyang nakinig. Matagal niya nang alam ang sasabihin ng ina. Matagal na rin niyang napag-isipan ang isasagot niya. "Matagal na kitang pinatawad." Mahinahon niyang sabi. "Hindi dahil naging mabuti ka, kundi dahil ayokong dalhin ang galit habang buhay." Napatigil si Liva. Umangat ang tingin niya, puno ng pag-asa at takot. "At matagal kong hinintay." Dugtong rin ni Irene. Nanginginig ang boses pero matatag. "Ayang mahalin mo rin ako. Kahit ngayon lang." Tinakpan ni Liva ang bibig niya. Umiiyak. Pilit niyang iniangat ang mga braso. Mahina, nanginginig. At sa unang pagkakataon, niyakap niya ang anak niya. Mahigpit, totoo, walang kondisyon. Isang yakap na huli na, pero hindi nawala ang saysay. Sa loob ng silid, tahimik ang mundo. Walang sigaw, walang luha ng galit. Tanging dalawang pusong sugatan na sa wakas ay nagtagpo sa gitna. "Salamat," bulong ni Liva. "Salamat sa buhay ko at sa puso mo." Ngumiti si Irene. Hindi masaya, hindi rin malungkot. Kundi, payapa. "Magpahinga ka na, Ma." Lumipas ang ilang araw, tahimik na pumanaw si Liva. May ngiti sa labi. Hawak ang kamay ng anak na minsan niyang tinaboy. Wala siyang iniwang kayamanan. Walang ari-arian. Tanging isang hiling lang sa liham na iniwan niya. "Alagaan mo ang sarili mo. Huwag mo nang hanapin ang kulang sa akin. Buo ka na." Sa burol, iilan lang ang dumalo. Nandoon si Carmela. Tahimik, may luha sa mata. Lumapit siya kay Irene at mahigpit na niyakap ito. "Proud ako sa'yo," sabi ni Carmela. "Sa kung sino ka." Tumango naman si Irene. "Salamat po." Sa paglabas ng simbahan, tumingala si Irene sa langit. Walang bigat sa dibdib. Walang tanong na naiwan. Sa wakas, tapos na ang paghihintay. Hindi lahat ng sugat ay nawawala. Pero may mga sugat na hindi na masakit kapag tinanggap. At sa kwentong ito ng maling akala, inggit at kalbaryo, isang bagay ang nanaig sa huli. Ang patawad. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.